na nila may pera sa basura, pero itong next nating makikita, hindi lang simpleng recycling ang ginagawa dahil ang mga metal scrap, kino-convert na to into art pieces. Kilalanin natin ang man behind Wild Art at kung paano niya to ginagawa. Ang galing, isa lang to sa mga ginagawa dito. Isa siyang alien. Yung makina nyo. Wild art, it's a simple welding na may end result na art, hindi lang. Nag-umpisa sa scrap. Meron kaming scrap natitira during construction. So, sayang kasi mahal ang stainless. So, ginawa namin siyang any figure na functional, like bookends, lampshade, door knockers, paperweight. Noon para sa amin lang and then nakita nila, nabili ka agad yung isang paperweight. Yung maalala ko natin first sell is about 3,500 and then pwede pala. Alamin naman natin kung paano ito ginagawa. So yan, nakita na natin itong mga kakailanganin natin. Kumbaga ito na yung ating ingredients sa ating gagawing wild art. Yung mga material. Nakita natin ito yung, di ba, yung kutsara. Natanggalan na sa mismo ng ulo. Ito na yung ulo niya. Bali dito na natin kukunin yung mga pieces natin for assembly. So yung mga prototype nyo, ilang oras nyo ginagawa ulit yung mga yun? Kung yung prototype, about half day yan. Pero once meron ng prototype, sandali na lang, hours, 30 minutes. So mga hindi na nagagamit na, kung magagamit sa kusina o sa office, nagawa sa stainless o bakal, ginagamit yan ni architect. So saan na tayo next? Sa assemble natin, kailangan natin yung stand. So sir, ginawa niyo na rin ito, stand. Para dyan umpisahan yung Dito nyo ginugulo yung mga pieces. Then we-welding yung bolts and bolts na steel, stainless pa rin. Kasi maganda yung stainless kasi hindi siya nakalawang. Mo lang, box lang. Very simple yung maintenance. Yung next step na is to kailangan natin i-clean yung mga excess na metal. Pero nililib ko na rough kasi yung mga yung pagka-art na kung masyadong makinis kasi nawawala yung papakita mo kung saan yung mga imperfections ng weld. Ayan. Dumadagdag din niya sa interest ng piece. Oo, kasi parang nagdudugtong-dugtong na. Ayan. Tatanggalin mo with the brush yung medyo kung may kalawan ko sabi na rin yung kikintab yung metal. Kikintab. Okay. Pero kailangan pa rin namin ng metal poly. And then pagka nalinis na natin, doon na tayo sa spraying. Ayun, spraying na tayo. Kailangan tayo ito. So sa pag-spray, ilang layers po yung spray po natin? 10 layers. 10 layers na natahan-tahan lang naman kasi pag masyado makapal, mag-bleed siya. So ano po bang nagagawa ng enamel sa isang metal craft? Bibigyan niya ng protective coat, parang cutex yung surface, and then kikintab siya. Kikintab tsaka protection na rin. Kasi yan, pag natuyo na, ito na siya, ready. Coat natin siya ng enamel. Malinis. Kasi ito, pwede na natin i-display. Ayan. So sa mga interesado kung bumili or tignan tong mga work of art yung weld art, saan po kayo matatagpuan? Yung weld art, ang display center namin is sa Fantastic, 4th floor, Portabaga Building, Session Road. You can give and ask your inquiries there and they will get in touch with you. Diba? Sino mag-aakalang gawa ito sa scrap metals? Kailangan lang ng sipag at tiyaga at creativity. Yan ang galing ng Pinoy. Lahat ng yan napanood nyo dito sa programang Kayo ang Bida, NC Atin to.